ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikinagulat ngayon ng hepe ng NCIA ang report nitong si Pia matapos niyang mabasa na hindi pala talaga si Sam ang nanguna sa naturang misyon, kundi itong si Sebastian. Tinanong nga ng hepe kung talaga bang nagsaliksik itong si Pia. Kaya naman depensa ni Pia na oo naman, lahat sila ay tinanong ko at iyon ang kanilang pahayag. Kaya sa pagkakataong ito ay umalis na itong si Pia na nakangiti at talaga namang desididong patalsikin itong si Samantha sa naturang posisyon. Kaya naman lihim ngayong kinausap ng hepe si Samantha at tinanong kung totoo nga bang si Sebastian ang nanguna sa naturang misyon at hindi si Samantha. Iniatas umano ng hepe ito kay Sam upang bumangon na rin ang kanyang pangalan sapagkat alam nga ng hepe na talagang dismayado ang dating general na ama nito. Anya pa ni Sam na siya talaga ang nanguna, nagplano at nag-set up, subalit muntik na ngang masunog ang kanilang misyon dahil nagkaroon nga ng gulo sa loob nga ng naturang Jade Imperial at nasabi nga ni Sebastian na miyembro siya ng NCIA. Kaya hindi na nga nag-aksaya pa ng panahon itong si Sam at dito na nga siya nagsagawa ng transaksyon at kung saan dito niya sinabi na kailangan umano na lang hulihin itong si Zafra. Kaya naman hindi rin sinabi ni Samantha na dahil nahuli nga nila itong si Victor Zafra ay dahil nga kay Gabo. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin kilala ni Samantha ang lalaking nakikipagkarera sa kanila. Agad-agad ay dito nga kinausap si Samantha ng kanyang kaibigan na totoo ba ang kanyang nakalap na balita. Hindi na rin tumanggi pa si Samantha dahil wala rin naman siyang magagawa kung makikipagdiskusyon siya. Basta't ang mahalaga sa kanya ay makilala niya ang lalaking muntik na nga ring sumira sa kanilang plano. Ngunit magiging karibal ba ni Samantha si Max kay Gabo? Habang pumunta nga itong si Max sa lugar nga nang gininto ang lupa upang hanapin ang pamilya ni Rudy para bigyan ito ng kaunting tulong. Ngunit sa kasamaang palad ay doon niya rin nakita ang tila pamilyar na itsura ni Gabo. Iniabot niya ang pera, ngunit hindi sumang-ayon si Gabo dahil para sa kanya ay hindi pwedeng bayaran ang prinsipyo ng kanyang ama. Hindi nila kailangan ng pera at ginawa pa nga nitong si Gabo na ihampas kay Max ang perang nasa loob ng naturang sobre. Hinayang na hinayang tuloy si Betchay dahil masyadong makapal at pulido ang pera. Kaya nasisigurado nitong si Betchay na malaki-laki nga ang salaping iyon, ngunit tinanggihan pa ni Gabo. Kaya naman nang umalis na si Max ay dito na naman nag-aalboruto si Betchay. Sabay sabi na talaga bang ipapairal ni Gabo ang kanyang prinsipyo kesa sa kanyang amang naghihingalo ngayon sa ospital. Saan nga baron lakbo kunin ng pera? Kaya si Gabo ay gumawa na ng paraan bago pa mahuli ang lahat. Dito siya bumalik kay Paps at kinausap niya ang matanda. Anya pa ni Paps na maraming misyon para kay Gabo, ngunit kung ito ay magagawa niya. Kaya naman para hindi na pahirapan ang binata, ay dito nga sinabi ni Paps na may misyon siyang dapat gawin. Kunin niya umano ang ginto na hawak ngayon ni Mr. Chan dahil ito ay transaksyon naman sa kasamaan, kaya mas mainam kung makukuha nga nila ito kay Mr. Chan. Nagdududa tuloy itong si Gabo kung talaga bang matitino ang kanyang mga kasama dahil bakit nila ngayon kinukuha ang puli-pulidong bar gold sa naturang inchik. Gayong hindi naman talaga nila ito pag-aari. Ngunit anya pa nitong si Paps na kailangan nilang makuha iyon sapagkat bibigyan nila ng malaking parte si Gabo at ito ang magbibigay daan para gumaling ang kanyang amang si Rudy.
at mabibigyan niya pa ng maayos na buhay ang kanyang magulang. Pwede na rin silang umalis sa ginintuang lupa kung kailan niya gusto. Yun quick magagawa nga ito ni Gabo. Ngunit pipilitin nga ni Gabo na makuha ang misyon sa kadahilalan na nakikita niya na nahihirapan na ang kanyang amang si Mang Rudy. Sa katunayan ay kanina lang ay inatake nga ito. Mabuti na lamang at nagawa ng paraan ng doktor at hindi natuloy. Kaya naman, desidido si Gabo na tapusin na ang misyon. Subalit nagulat na lamang siya nang makita niya na naman itong si Samantha doon. Kaya imbis na ang mga Zafra ang target nitong si Sam, ay nauwi tuloy ito sa pakikipaghabulan kay Gabo. Nais kasing malaman ni Sam kung sino talaga ang lalaking iyon at ano ang kanyang pangalan. Kaya sa pagkakataong ito ay sinabi nga nitong si Samantha na nais niyang malaman kung bakit niya hinahabol ang mga Zafra. Siya ba ay kakampi nito o kalaban? Ngunit anya pa ni Gabo na wala na siyang pakialam dahil ang malaga sa kanya ay makuha ang bark gold na hawak ngayon ni Mr. Chan. Ngunit nagulat na lamang si Sam at itong si Gabo nang makita nila na nabaril itong si Mr. Chan. Isa rin sa mga miyembro ng mga Zafra at kapatid nga raw ito ni Victor. Sigurado umanong makakalaya itong si Victor dahil malaki umano ang kanilang impluensya at gagawin umano lahat ng mga magulang nito para makalaya. Ang hindi alam ngayon ni Sam ay malalagay sa alanganin ang buhay niya sapagkat dito nga sinabi ni Victor kay Lucas na gusto niyang patumbahin ang babaeng humuli sa kanya, ngunit pinigilan siya ng kanyang amang si Mariano. Sinabi ni Mariano na hindi niya pwedeng galawin ang babaeng iyon sapagkat anak umano iyon ng kanyang dating kaibigan na itong si Ricardo Jacinto. Kasamahan niya ito noon sa pagmimina. Ngunit iba na ang kwento ngayon dahil mas makapangyarihan na umano siya at mas maimpluwensya, mapera. Hindi tulad ni Ricardo na alam niyang kinakapos na ito sa salapi. Kaya naman umalma itong si Victor. Kaya ang hahanapin niya ngayon ay si Gabo dahil ito ang talaga namang nagbigay sa kanya ng sakit sa ulo dahil umano sa lalaking iyon ay nahuli siya nitong si Samantha. Kaya bibigyan niya umano ng magandang laban si Gabo at bibigyan niya ito ng sakit sa ulo. Kaya pinahahanap ngayon ni Victor Zafra itong si Gabo magtibay. Ngunit yun kung magkakasalubong naman sila ng landas.